Nandito na ako sa bahay. Magluluto ako ng talong. Pritong talong dahil ako'y nag-crave sa pritong talong. Yes. Nagpunta muna ako sa Food King kanina. Dahil alam ko doon lang merong talong. Yung pa dito sa tindahan namin doon sa malapit sa trabaho namin. Walang talong. Ang mga gulay ay very limited. Maigi pa. Yung HEB, sana may HEB dito. Kaya anong wala. And then, magluluto na uli ako ng maraming kanin. Yes, marami po ang aking kanin na niluluto. Ganito po ang ginagawa ko. Magluluto ako ng maraming bigas ng kanin nga. Tapos, ilalagay ko siya sa ziplock. Tapos, ito po yung sandali. Ziplock nga, ayan. Nilalagay ko siya dito. Tapos, nilalagay ko siya sa freezer. Tapos, maglalabas lang ako ng isa sa tuwing kailangan ko. Ayun, para hindi agad masira ang kanin. At saka, anong tawag dito? Hindi naman nagsisiraan ako ng kanin, kaya lang ipampano din ang space ba. Kaya naisipan ko na ilagay sa freezer. Ang problema sa space, yan. Yun ang kagandahan. At saka, anong tawag dito? Maganda siya kaysa bumili ako ng instant rice. Mahal din naman yung instant rice. Hindi dahil sa wala akong pambili. Pero, gusto ko lang na, tawag dito, mas madali ito lutuin kanin. Ay, nakalimutan ko palang bumili ng bigas. Yun palang nalimutan ko. Bigas. Kailangan ko nang bumili ng bigas. Pero madali naman yun. Meron naman sa trabaho ko. Tsaka mas mura doon sa trabaho ko ang bigas. Ayan, bibiling ko siya. Tapos, nakalimutan ko. Tapos talaga may listahan eh. Tapos galing ako ng, yun nga, Food King. Namili ako ng, ayan, meron na naman dining matamis. Ayan, meron ako nabiling peach cobbler ba ito? Di ba sinabing peach? Oo nga, peach cobbler nga. Nasa cup. First time kong makakita ng nasa cup, ha? And then, ano ito? Strawberry shortcake, yan, binili ko. Nasa bowl. Ang ganda ng container niya. Alam ko disposable lang ito, pero ang ganda ng container niya. Kasi pwede ko siyang magamit, lagay ng mga sides, ganyan. And then yung cream chocolate. Yan, binili ko. Simulan ko nang lutuin ang pritong talong. Yes, pritong talong at saka, ano mga ulamin ko? Yun lang, pritong talong. Tapos kanin, dahil ako ay, meron pa akong manok dito. Ayan, lutuin ko na rin yan. Well, luto na siya. Hindi ko na siya kailangang lutuin. And then, yung natitirang isang talong ay itotorta ko mga bukas siguro. Dahil day off ko bukas. Yes, nakakatuwa. Day off ko na naman. Nakakatuwa talaga. Ayan, ipakita ko sa inyo. Bumili na ako ng sayote. Ayan, ang tawag dito sa amin ay chayote. Yes, hindi siya sayote. Chayote. Yes. Ayan, isa lang binili ko kasi ako lang naman ang kakain. Tapos, bumili ako ng dalawang talong dahil pang ilang araw to, dalawa. Ayan, prito ko yung isa, tapos ay itutorta ko itong isa. Dahil wala kaming ihawan, ang gagawin ko na lang ay ilalagay ko siya sa air fryer hanggang sa maluto siya doon. Yes, ganun po ang ginagawa ko. Napakabilis kapag ginawa mo sa air fryer ang talong, para ka na rin nag-ihaw. Yes. Kaya, maganda siya. Mas mabilis pati. Kaya, I love it. Natukuyan ko na. At saka, ang ginagawa ko ngayon naman, kung pritong talong ang lulutuin ko, ang ginagawa ko, para yung makuha ko yung satisfaction na parang kagaya ng sa Pilipinas, ay hinihiwa ko siya nung naayon lamang sa size na gusto ko or nipis na gusto ko, yes. Diba? Ganyan po. Wala po kami ditong Filipino eggplant or Chinese eggplant. Di ba yung eggplant sa atin is maliliit? Meron naman, kaya lang ang hirap hagilapin. Yes. Kaya ang naisipan ko, meron naman akong tinanim yun, tutubo yun. Doon pala ako makakatikim ng maliit na size ng talong. Pero right now, dahil hindi pa siya namumunga, meron na yata siyang bunga nung nakaraan eh. Hindi ko pa nga na-check yung likod bahay namin eh. Ewan ko ba, nakatira ako dito sa bahay namin, pero bihira ko makita yung likod bahay namin. Grabe. Yes. Pero mamaya titingnan ko para naman makita ko kung meron na kaming talong na aanihin. Ayan. Magluluto tayo. Kunin ko yung aking kawali. Nasaan yung kawali dito? Oh, yung malaking kawali na gagamitin natin. Para mas marami akong maprito. Isang prituhan na lang. Dahil tamad tayo. Yes. Para sa mga tamad, kailangan ng isang lutuan lang. Ayan. Ayan, hiwain natin. Ay, kailangan ko pala ng hiwaan. Sangkalan. Dapat ko nalagay ito dito eh.
Yan, meron ditong sangkalan. Ayan. Yan, kailangan natin ng kutsilyo. Basilio. Ayan. Kutsilyo. Meron kutsilyo dito. Or hugasan ko na lang yung kutsilyo para hindi na ako maghugas. Dami kong hugasan dito. Dahil nga, alam niyo naman, napakatamad ko talaga. 2 araw akong day off, pero wala akong nagginawa, kundi ang maupo lang sa higaan, magtamad-tamaran, mamahinga. And then, ang resulta, pagod pa rin ako. Yes, ganun ang nangyari. Pero ngayon, yun nga, day off ko na naman bukas. Ewan ko ba, parang naging 3 araw yung day off ko, hiwa-hiwalay lang. Yun, 2 araw na magkasunod, tapos ngayon, yun nga, 6 hours and a half lang yung pinasok ko. Grabe, 6 hours and a half. At yun nga, 6 hours and a half lang, tapos lumabas ako ng 1:30. Ang aga, di ba? Ang bilis. Yung parang pumasok ko pa sa trabaho, di ba? Parang ganun dito eh. Ay, ang tigas. Ito talaga yung kutsilyo na type ko eh. Ito talaga yung kutsilyo na maganda. Oh, supposedly, pero na-slide din siya. Okay, diluto tayo. Hiwain ko siya ng 2 Yan. Ayan, ganyan lamang kanipis ang aking ginawa para ma-achieve natin yung Filipino size na talong. Yes. Ayan, ito yung isang. Yan, di ba? Tapos kanin. Yes, sarap. Pritong, tinuruan ko pala yung manager ko kanina. Kasi tinatanong niya kung ano daw kakainin ko pag uwi ng bahay. Sabi ko tinanong niya ako kung nag-lunch na ako. Sabi ko, hindi ako nag-lunch. Sabi niya, bakit? Sa bahay na lang ako kakain. May gusto kong kainin kanin. Sabi niya, anong kakainin mo? Sabi ko magluluto ako ng pritong talong at saka yun, sasawsaw ko sa toyo. Sabi niya, ano yun, kakainin mo paano? Sa kanin or by itself? Sabi niya ganun. Sabi ko, kakainin with kanin. Ganyan. Talaga, hindi pa daw niya natikman yun. Sabi ko, try mo. Baka magustuhan mo. Ipiprito mo, tapos paano daw niya malalaman kung luto na? Sabi ko, pag golden brown na, tsaka malambot na, ay luto na siya. Tapos, isasawsaw mo siya sa toyo. Tapos, yun nga, with kanin mo siya kakainin. Tapos sabi niya, wow, parang gusto kong subukan. Sabi niya ganun. Kasi hindi ko pa yan na-try. Sabi niya ganun. Sabi ko, try mo. Baka magustuhan mo. Kasi, yun nga, gusto rin naman niya ng ganung gulay. Sabi niya, itatry niya daw. Gusto niya daw subukan. Yun. Mabait yun yung manager ko. Lahat naman ng mga manager ko yung mabait. Yes, bibihira ang may ay choosy at mahadera. Yun. Kanina nga, ang sweet nga niya, dinala niya ako ng communicator namin kanina. Hindi naman ako nang hihingi. Pero, dumating siya, nadala-dala na niya yung communicator. Ano ba yung communicator? Yun ang ginagamit namin. Para sa mga hindi nakakaalam, siguro yung iba hindi alam ito. Pero, I'm sure yung iba alam to. Pero para sa ibang hindi alam, yung communicator po is, para siyang, square siya, para siyang telepono, pero hindi naman telepono, handheld phone. Kasi meron siyang headset. Lalagyan mo ng headset. Ayun, parang, ayan, dito mo siya kakausapin sa microphone. Headset, microphone na siya. So, pag may kailangan ka dun sa, halimbawa, katrabaho mo, manager mo, tawagan mo lang sila doon. Hindi po din text, tawag lang talaga. Yun. Tatawagan mo sila, manghingi ka ng tulong. For example, kailangan mo ng manager on duty dun sa trabaho mo. At wala kang manager dun sa iyong area. Tatawag ka sa kabilang department gamit yung communicator. So, yun ang dinala niya sa akin kanina. Ang sweet niya. Dinala niya ako, hindi naman ako nang hingi. Yun. Talagang sabi ko, oh, bait mo naman. Sabi ko sa kanya, you are so kind and sweet. Sabi ko sa kanya ganun. Salamat sa pagdadala mo ng communicator sa akin. Sabi ko sa kanya ganun. Tumawa siya, tawa siya ng tawa. Kasi sabi ko, ang bait-bait mo talaga. Sabi ko, salamat. Talaga hulog ka ng langit. Yun. Kaya, yun nga. Dinala na akong ginamit kong communicator. Ganun ang mga manager ko dito. Yun ang kagandahan dito sa trabahong ito na meron kang peace of mind kasi mababait yung mga katrabaho nga. And then, yun nga, nauutusan ko yung mga manager dito. Hindi kagaya ng manager ko dati na, Diyos ko. Hindi yun nga. Minsan, nauutusan ko siya na ipaghatid ako ng, dalhin na niya yung communicator dun sa department nila para hindi na ako pumunta doon. And, tinatanggap niya, diba? Walang reklamo. Oh my God. Ito na, magluluto na ako ng talong. Grabe, lalaki ng buto. At ang tigas. Ito, ang laki niya.
Pero ganito ba talaga to? Para siyang ano, yung talong, yung buto niya is parang sesame seeds na malalaki or peppers yung iba. Magbabakasyon nga pala ako ngayong next month. Grabe. Pero hindi sa Pilipinas. Nag-iisip ako sa Pilipinas kung magbabakasyon ako o hindi. Kasi, anong tawag dito? Nagpaplano pa ako. At kung uuwi ako ng Pilipinas, gusto ko sorpresa. Ayoko nang sabihin sa kanila na uuwi ako. Kasi, yung pamilya ko, anong tawag dito? Pag sinabi kong uuwi ako, lahat isasama niyan yung buong pamilya namin pagsundo sa akin. Wala naman kaming sasakyan, so magko-commute lang. Gamit ang bus at saka jeep, mostly bus mula Quezon Province hanggang Manila to Quezon Province. Siyempre kahit anong sabi ko dyan sa mga yaan, sabihin na wag na kayong magsipuntahan dito at magkikita-kita rin naman tayo doon sa Quezon. Sabi ko sa kanila, ang gusto ko isa lang ang susundo sa akin or dalawa, tama na yun. Tapos pagdating doon sa airport, ang dami ng kasama, sus Ginoo, magagalit ka talaga. Yun, alam ko naman na excited lang siguro silang makita ako at hindi nila mapigil talaga yung sarili nila. Pero nainis ako ng ganun. Yun. Kaya ang gagawin ko is surprise ang magiging pag-uwi ko kung uuwi ako ng Pilipinas. Yes, hindi pa mainit ang kawali. Kumbaga, ang mangyayari, ganito ang plano ko pag ako'y umuwi ng Pilipinas. Sasabihin ko ay, anong tawag dito? Magte-text na lang ako doon sa ate ko or tatawagan ko siya pag nandun ako sa airport. Ganyan. Meron kasi akong kapatid na malapit sa Maynila. So, siya yung laging sumusundo sa akin. Tatawagan ko siya pag ako'y mismong nasa airport na, nakalabas na ako, kumbaga. Or nakalabas na ako, nakababa na ako ng aeroplano at nakaano na rin ako sa, ang tawag dito, yung nakapaglabas na sa kalabas-labasan hanggang uwian na talaga, yun. Yun ang plano ko. Tapos natawagan ko ang ate ko, magugulat na lang yun. Tapos yun, uwi kami ng Quezon Province, magbabas ako. Nag-offer yung pinsan ko na sabi niya ay susunduin niya daw ako pag umuwi ako, sabi niya ganun. Sabi niya, sunduin kita free of charge. Wow, bait naman ng pinsan ko. Ay, kawag na lang, nakakahiya, sabi kong ganyan. At saka gusto ko rin naman sa isip ko, gusto ko rin namang maranasan uli na alam mo yung mag-bus uli. Dahil ang tagal ko na rin namang hindi nakakapag-bus sa Pilipinas. Commute, kumbaga. Yun, experience ko uli yan. Pero 6 years lang naman, 7 years, ganyan. Ayun. So, yun, para mas maganda. Pero, syempre, maganda rin naman kasi makakabanding ko rin yung pinsan ko. So, we'll see. We'll see about that. Ayun. Nag-iisip pa ako kasi ayoko mag-panic attack. Nagpa-panic ako eh. Kapag uwian na ng Pilipinas, yung, alam mo na yung ang daming mga minds. Yung parang sumusulpot na lang yung mga isipin ko. Alam mo yun, sa halip na magbakasyon ka para mag-relax, ang nangyayari is, atakahin ako ng anxiety ko. So, yun. Kaya, pero nag-iisip pa lang ako, hindi pa ako sigurado kasi nagtatalo pa yung isip ko at katawan ko kung uuwi ba ako o hindi. Bakit pa ba ako uuwi? Ganyan. Siyempre, para makita naman si nanay dahil ang tagal ko na rin namang hindi nakasama at nakita si nanay, you know. Aray ko, sakit. Yun. Basta, matagal na rin panahon, 7 years, and I'm sure matutuwa yun pag nakita ako. So, hanggang dito na lang po at medyo mahaba-haba na. Okay, salamat po sa panonood at salamat po sa mga bagong subscribes. Yes, malapit na po tayo sa 1K. I'm so happy. Yes, malapit na rin ako sa wakas sa 1K. Ang bubunuin ko na lamang is 3 million watch hours. Sus, Ginoo, pagkahaba pa ng aking hahagilaping mga oras at sandali. But that's okay. Malay mo, pagtanda ko, makuha ko na rin yung 3 million watch hours ko. Diba? Ganun. Okay. Bye!